silang panahon na magkasama ko niya. Nagtatrabaho ako palagi. At pagkatapang ko niya, malagi ko siyang inaaway. Kahit kasalanan ko, magsusuri siya. Ayaw niya akong magalit. Kaya lahat ng asikito na tago niya. Yung longing niya. Kaya nga pala nandito rin yung tatay niya na hindi niya nakita nung hindi ko maalala ng dekada. Yun yung wish niya yun na hindi niya masabi sa akin. Sa best friend niya lang sinabi. Gusto niya makita ang tatay niya. Daw sinabi ko naman sa kanya na pwede naman niyang sabihin lahat. Kasi nag-iisa ko lang siyang anak. Nung umuwi na ako, nag-for good, masaya siya dahil kasama niya ako kumain. Kada kain namin masaya siya dahil kasama siya. Totoo yun, napakalambing naman ako. Kahit magalit ako, hindi ko pa rin nakitaan na lumalaban. Kaya lang yung pagiging strict ako, parang overprotective ako sa kanya dahil nga sa sitwasyon niya, parang naging sobra. Yung parang ngayon na ganito, unfair, kahit naman matagal sana siya nakaratay, alagaan ko naman siya. During na nakahiga na siya, wala siyang mga binsor na hinalagaan ko siya. Eh, hirap na hirap yung katawan ko dahil puro ako opera. Mga broken bones na yung katawan ko, sobrang sakit. Pero sabi ko, Lord, ba't gano'n? Sinusubukan ko pa siya ng 6 o'clock. Pero siguro sinabi ni Lord na kailangan niya kung magpahinga dahil nga sa pain. Hindi niya na maigalaw yung mga paan niya. Sa banda ron, na-realize ko rin na pinatikim niya lang ni Lord sa amin yung buhay niya. At nag-aaral ng mga ina na dapat nakatutok din sa mga anak at pakinggan din yung kung ano yung nararamdaman nila mentally, emotionally. Kasi ako sa anak ko sinasabihan ko lagi na mag-drama ka na naman. Huwag ka nga ganyan, lalaki ka, pakatatag ka. Hindi ko na iniisip na niinda niya yung kung ano man. Kasi lagi siya nagsasabi ng hindi man. Kahit nag-drama siya, sasabihin ko nag-drama ka kalalaki ng tao. Kasi nga kami lang dalawa. Pero masaya, kahit malungkot ko, masaya na ako dahil yung sakit na naramdaman niya araw-araw, umiiyak siya, mama, sakit, di ko kaya. Sabi ko, laban lang, sabi ko sa'yo, lalaban tayo. Bumalik na siya sa piling ng Panginoon, kaya masaya na rin ako para sa kanya kahit malungkot. Parang baliw, maglalakad ako sa kalsada, sabi ko, magmamadali ako dahil naman ako nandun. Makita mo yung anak mo naghihinga, no? Parang hindi kaya ng utak ko. Ano nangyari yun? Hindi pa ako nakatulog ng isang oras. Parang babagsak na yung katawan ko. Yung dibdib ko. Pero bakit ko intindihin yung damdamin ko? Yung anak ko. Hindi na ako naging mabuting nanay kapag na.
Simula kasi miss ko. Siya kasi lula din po siya. Wala kasi siya boses eh. Masakit. Masakit pero masaya siya. Sabi ko nga, no more pain. Dalawa lang po ang masakit. Tahimik po ang kanyang paghimlay. Yung last breath niya, naka-witness po ako ng... Akala ko kasi may mga kakaibang mangyayari pag during ng ganyan. Yung payapa yung puso. Yung payapa yung payapa lang siyang pumikit. Dahil alam po natin, alam po na kampante siya sa Panginoon. Dalawa lang po ang aking masabi ngayon. May isang beses na pumunta ako kasi kahit hindi po kami araw-araw talagang nagpupunta doon sa bahay nila. Dahil sa sobra ding busy dyan sa taas. May mga oras ding mas saglit kami. Sabi ko sa kanya, sige magalit ka. Sige, anong sasabihin mo? Sabihin mo doon, manalangin ka. Sabihin mo sa Diyos kung ano pa sabihin mo. Ako'y napahiya lamang kasi ang sabi niya sa akin, sagot lang niya. We cannot question God, His sovereignty. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung ano nga yung sovereignty, Pastor? Yung hindi natin ma-question. Minsan kasi, bakit ako pa? Bakit ganon? May mga question tayo sa buhay. Nahihirapan tayo. Bakit ako nahihirapan? Ang kapal ng mukha natin mag-question yan. Bakit mayroon na ba tayong nagawa para sa Diyos? Doon ako napahiya na upo ako, sabi ko, okay. Yun na big, yung point na yun, kampante na ako, hindi na ako kinakabahan na, anytime, tinanggap ko na sa puso ko, sa isip, na darating ang panahon na magkaroon talaga siya ng last breath. Kaya ako kampante kasi, mismo siya nakakaalam na will ni Lord. Kalooban ng Diyos ang lahat, kaya huwag kang mag-question. Yun ang natutunan ko. And, pangalawa, credit din sa mama. Kasi, yung mama niya, syempre nagsasuffer din abroad. Just for, Nung nakita ko, the way mag-care, parang meron din akong lesson na, kakaibang mama ito. Kasi sa sobrang bigat, naranasan kong magbuhat ni Kenneth. Sobrang bigat talaga. Kasi siguro sa dubli-dubli ng laki ng tiyan, noong nakibukol. Yung magsabi siya, tiya, ang sakit na talaga ng likod ko. Hindi ko naman din kaya kasi ako din. Sige, magtulungan tayo. Yung last talaga na nag-change ng diaper. Yung mag-change ng diaper every moment. Yung magkalang-kalang si Kenneth na mag-bail kasi nga naihi. Yung love ng ina, unconditional, the best yun. Nakita ko, bawat punta ko, malinis si Kenneth. It means, nandun yung pag-care. Kasi karaniwan, pag nakaratay na, magkakaroon ng mga sugat. Wala akong nakitang sugat. Nagkasugat lang yung tuhod dahil sa init yun na haplos ng haplos ang nanay. Konting pamamanas, tiya na manas. Haplos ng haplos. Kaya nakita ko yung isang ina, nakita ko yung, hanga ako nito. Yung the way mag-prepare ng food, hindi ko kaya yun. Magbi-blend ng kung ano-ano. Sabi ko, yung may lesson ako na ako, hindi po kasi ako masipag luto. Kasi itong nanay na to, meron tong unconditional love talaga. Yun lang kasi, parang nakita ko lang yung sitwasyon ba na, kahit sobrang hirap, nakayanan. Kaya ang tapang niya. Sabi ko, ang weak-weak nitong batang to, itong mama na to, sobrang weak. Pero nakita ko yung tapang, yung alaga, yung galing niya, mag-care ng pagpapakain. Kasi nasali din kasi kami pag mayroon siyang biniblend ng mga vegetables, ng mga fruits. Ako din nakakain din kasi naghati din sa amin. Sobrang sipag na gano'n. Kaya, mag-try
magta-try na rin ako magsipag. Yan lang po. Thank you, ma'am.